Ayoko na sa kanya, Rodolfo. Sobrang boring na niya. At amoy bawang pa ang buong katawan niya sa kakatrabaho sa shop niyo. I mean, look at her. She's just a glorified maid with a marriage license. Ang boses na iyon ni Chantal ay parang talim ng balisong na bumaon sa pandinig ni Teodora. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng penthouse. Bit-bit ang isang malaking box na naglalaman ng gown na tinahi niya ng magdamag. Hayaan mo na siya, baby. Isang pirma na lang sa annulment papers at tuluyan na nating mapapalayas ang basahang iyon. Kinagamit ko lang naman siya para maisalba ang negosyo ni Mama. Pagkatapos nito, wala na siyang silbi sa akin. Ang tawa ni Rodolfo ay parang lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng puso ni Teodora. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya na ang pagtitiis ay bahagi ng pagmamahal. Naniwala siya na ang pagpapakubaba sa harap ng kanyang asawa at biyenan ay tanda ng isang mabuting asawa. Napatingin si Teodora sa kanyang sariling mga kamay. Ang 10 daliri niya ay puno ng mga gasgas at maliliit na sugat mula sa mabilisang pagtatahi ng gown na iyon. Hindi siya kumain, hindi siya natulog, at ibinuhos niya ang huling sentimo ng kanyang ipon para lamang mabili ang pinakamahal na sutla, para sa order na akala niya ay magliligtas sa kanila sa pagkakabaon sa utang. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi na niya nagawang kumatok. Ang bumungad sa kanya ay ang tanawing kailanman ay hindi na mabubura sa kanyang balintatao. Si Chantal, ang babaeng itinuturing niyang kaibigan, ay nakasuot na ng puting gown na gawa ni Teodora. Ang telang pinaghirapan niya ay nakayakap sa katawan ng babaeng lantarang nakikipagpalitan ng mapusok na halik sa kanyang asawa sa ibabaw ng kanilang kama. Ang box na hawak ni Teodora ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Wala itong ingay na nalika sa makapal na alpombra, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang malakas na pagguho ang nagaganap. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbasa ng tuyong buhangin, hindi siya makahinga, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdudulot ng matinding kirot na umaabot hanggang sa kanyang mga kuko. Sa gitna ng katahimikan, isang marahas na palakpak ang narinig mula sa madilim na sulok ng silid. Lumabas si Doña Consolacion, ang kanyang biyenan, na may hawak na baso ng wine at isang niting puno ng pangungutya. Narito na pala ang ating dakilang mananahi, wika ng matanda, habang tinitingnan si Teodora mula ulo hanggang paa, na parang isang dumi sa kalsada. Huwag ka nang umakto na parang biktima, Teodora. Maging practical tayo. Hindi ka nababagay sa pamilya Santos. Ikaw ay isang ampon, isang ligaw na pusa na pinulot namin sa lansangan. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa loob ng 5 taon. Lumapit si Rodolfo. Hindi man lang bakas ang pagsisisi sa kanyang mukha. Inayos niya ang kanyang nagulong polo at hinarap ang asawa ng may malamig na tingin. Sign the papers, Teodora. Huwag mo nang pahabain ang grama na ito. Chantal can give me the connections and the status that you can never provide. Kinuha ni Doña Consolacion ang isang hap ng mga dokumento at isang maliit na supot mula sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, isinabog niya ang mga barya sa paanan ni Teodora. Ang mga piraso ng pilak ay nagtalbugan at gumulong sa sahig, na lumilikha ng malamig na tunog sa katahimikan ng silid. Ayan ang bayad namin sa serbisyo mo bilang katulong sa loob ng 5 taon. Pulutin mo yan, pirmahan mo ang papel, at lumabas ka sa buhay namin. Huwag kang magkakamaling magdala ng kahit anong gamit mula sa bahay na ito, dahil wala kang pag-aari rito. Kahit ang pangalang Santos ay hindi mo deserve. Nakatayo lang doon si Teodora, parang isang estatwa ng pait at pighati. Ang kanyang paningin ay naglabo dahil sa luhang tumangging pumatak. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang mga latigong humahampas sa kanyang danggal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kulay ng mundo ay naglaho. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng isang madilim at malamig na kawalan. Tiningnan niya ang gown na suot ni Chantal. Ang gown na binuo niya ng may pagmamahal. Ngunit na yon ay naging simbolo ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang mga daliri niyang nagdurugo
ay nanginginig sa gilid ng kanyang kupas na palda. Sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang naguguluhang isipan. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking sakripisyo? Ganito ba kababa ang halaga ng isang pusong nagmahal ng tapat? Na itatapon na lamang matapos sipsipin ang bawat patak ng lakas at buhay? Nananatili siyang nakatayo sa harap ng mga taong itinuring niyang mundo, habang ang kanyang sariling mundo ay dahan-dahang nagiging abo sa kanyang paanan. Dapat kang magpasalamat, dahil kung hindi dahil sa amin, baka sa kalsada ka na namatay na parang isang basang sisiw. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malamig na hanging dumaan sa batok ni Teodora, nagdadala ng kilabot na hindi dulot ng lamig kundi ng pait. Sa loob ng 5 taon, ang mga salitang ito ang naging tanikala na gumapos sa kanyang kaluluwa. Ang tinatawag nilang utang na loob ay naging isang utang na walang katapusan ang interes, isang bayad na kahit ibuhos niya ang lahat ng kanyang dugo ay hinding-hindi niya mababayaran ng buo. Tumingin si Teodora sa kanyang biyenan. Nakatayo ito ng matuwid. Ang mga brilyante sa kanyang tainga ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, habang siya ay nananatiling nakayuko. Yakap ang sariling braso, na tila sinusubukang buiin ang kanyang nagkapira-pirasong pagkatao. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang araw na dinala siya ni Rodolfo sa mansyong ito. Noon, akala niya ay isang anghel ang kanyang biyenan. Naalala pa niya ang mainit na yakap nito at ang pangakong ituturing siyang tunay na anak. Ngunit mabilis na naglaho ang init na yon nang magsimula na siyang utusan sa lahat ng gawaing bahay. Nang simulan siyang tawaging, walang pinag-aralan, at hamak na ulila sa tuwing walang ibang tao. Huwag mong kalimutan, Teodora, pagpapatuloy na matanda habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa marmol na sahig ay tila pintig ng isang paparating na panganib. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kami ang nagbihis sa iyo. Ang lahat ng nakikita mo sa katawan mo, pati ang hangin na hininga mo sa bahay na ito, ay galing sa amin. Kaya kapag sinabi naming, pirmahan mo ang annulment, pirmahan mo. Ito na ang huling serbisyong gagawin mo para sa amin. Inilapat ni Rodolfo ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang itim na tinta nito ay tila isang malalim na hukay na naghihintay sa kanya. Sige na, Teo. Gawin mo na ito para sa pamilya. Nahihirapan na rin ako sa sitwasyon natin. Hindi mo ba nakikita? Wala tayong patutunguhan dahil hindi ka naman talaga nababagay sa mundo ko. Ang bawat salita ni Rodolfo ay parang asin na ibinubudbod sa sariwang sugat ni Teodora. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay siya ring kumikitil sa kanyang pag-asa. Napatingin siya sa ballpen, pagkatapos ay sa mga bariyang nagkalat pa rin sa sahig. Ang bayad sa kanyang 5 taong paglilingkod. Naninginig ang kanyang kamay habang dahan-dahang inaabot ang panulat. Ang kanyang puso ay tila isang ibong pilit na ikinukulong sa isang masikip na hawla. Humihingi ng laya, ngunit walang lakas na lumipad. Sa bawat segundong lumilipas, ang katahimikan sa penthouse ay nagiging mas bingi, mas mabigat, at mas nakakasakal. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng ballpen sa papel, ang pag-vibrate ng isang cellphone sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa tensyon. Kinuha ito ni Rodolfo ng may inis, ngunit agad ding nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang screen. Hello? Yes, this is Rodolfo Santos. Wika niya, ang boses ay puno ng otoridad. Ngunit unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha habang nakikinig sa kabilang linya. Ano? Paanong nangyari yon? Sigurado ba kayo? Napatitig si Doña Consolacion sa kanyang anak. Ano yon, Rodolfo? Anong problema? Hindi sumagot si Rodolfo. Ibinaling niya ang kanyang nanlilisik na mga mata kay Teodora. Na tila ba ang asawa niya ang dahilan ng anumang masamang balitang narinig niya? Ang bangko! Tumatawag ang bangko! Lumunok ng malalim si Rodolfo. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw ng mabilis. Lahat ng accounts na nakapangalan sa iyo, Teodora,
pati ang mga joint accounts natin at ang savings mula sa shop. Nailipat na lahat. Wala nang natira. Zero. Ang sabi ng bangko, may nag-utos daw mula sa main office na i-freeze at i-transfer ang lahat ng assets na kaugnay ng pangalan mo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consolacion, ang kanyang wine glass ay muntik ng mabitawan. Anong sabi mo? Ang pera para sa investment ni Rodolfo? Ang pambayad sa utang ng pamilya? Lahat yon ay galing sa kita ng tiyangge na nakapangalan sa babaeng ito. Sino ang kumuha? Ibinaling ni Teodora ang kanyang tingin sa asawa at biyenan. Ang kanyang dibdib ay kumakaba ng malakas. Wala siyang alam sa sinasabi nila. Wala siyang ginagawa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang malabong alaala ng kanyang yumaong lolo ang biglang sumagi. Isang pangako tungkol sa isang takdang panahon na hindi niya kailanman naintindihan hanggang sa sandaling ito. Sino ang naglipat ng pera, Teodora? Sigaw ni Rodolfo habang marahas na hinawakan ang balikat ng asawa. Sabihin mo sa akin, nagnanakaw ka ba sa amin? Sa gitna ng galit at kaguluhan, isang tanong ang nananatili sa isipan ni Teodora. Bakit na yon? At sino ang may kapangyarihang gumawa nito sa gitna ng kanyang pinakamadilim na oras? Bumalik ka sa pwesto mo at tapusin mo ang mga kurtinang yan. Huwag mong isiping makakatakas ka sa amin dahil lang sa gulo sa bangko. Hanggat hindi mo na ibabalik ang bawat sentimong nawala, pag-aari ka ng pamilyang ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit at mainit na patahian na tila ba ang bawat salita niya ay latigong humahampas sa likod ni Teodora. Wala nang bakas ng karanyaan ng penthouse kagabi. Ngayon, sa gitna ng alikabok ng mga tela at ingay ng mga lumang makina, ang katotohanan ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Si Teodora ay isang bilanggo sa sarili niyang pinaghirapan. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay at mabigat ang kanyang pakiramdam dahil sa nilalagnat na katawan, pilit na umupo si Teodora sa harap ng kanyang makinang pantahi. Ang tunay na sakit ay hindi ang init ng silid o ang hapdi ng mga sugat sa kanyang daliri, kundi ang makitang ang mga taong pinaglingkuran niya ay itinuturing siyang isang kasangkapan lamang na kailangang pigain hanggang sa huling patak ng lakas. Dumaan ang ilang oras ng walang tigil na paggawa. Sa tuwing humihinto ang kanyang kamay, nararamdaman niya ang matalas na tingin ng kanyang biyenan mula sa maliit na opisina sa dulo ng shop. Habang nagliligpit ng mga retaso, nahulog ang isang itim na notebook mula sa ilalim ng lamesa ni Rodolfo. Dahan-dahan itong pinulot ni Teodora at binuksan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang nilalaman nito. Hindi ito listahan ng mga kliyente, kundi isang detalyadong talaan ng mga utang ni Rodolfo sa sugal at sa mga ilegal na pautang. Sa tabi ng bawat halaga ay ang kanyang pangalan, Theodora. Nakasulat doon kung paano ginamit ni Rodolfo ang kanyang pirma sa mga dokumentong hindi niya kailanman naintindihan. Ginagawa siyang panagot sa mga utang na hindi naman siya ang nakinabang. Diyos ko, Rodolfo, bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang tiwalang ibinigay niya ay ginamit na patibong para mabaon siya sa dusa, habang ang kanyang asawa ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang iba. Nang marinig niya ang papalapit na mga hakbang ni Rodolfo, agad ning itinago ang notebook. Pumasok si Rodolfo na may dalang mga dokumento. Ang mukha ay balisa at pagod. Theo, kailangan mong pirmahan ang mga loan extension na ito. Huwag ka nang magtanong. Gawin mo na lang kung ayaw mong tuluyang mabulok sa kulungan dahil sa mga atraso ng shop na ito. Rodolfo, pagod na ako. Mahinang sagot ni Teodora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. 5 taon na, Rodolfo. Wala na ba talaga akong halaga sa'yo, kundi bilang tagabayad ng mga utang mo? Isang malakas na hampas sa lamesa ang sumagot sa kanya, na nagdulot ng pagtalo ng mga gunting at sinulid sa sahig. Tumigil ka sa kadramahan mo. Pirmahan mo yan o hinding-hindi mo na makikita ang mga dokumento mo. Umalis si Rodolfo, na galit na galit.
Ngunit sa kanyang pagmamadali, nakalimutan niyang i-lock ang maliit na vault sa ilalim ng kanyang lamesa. Alam ni Theodora na ito na ang kanyang pagkakataon. Sa gitna ng takot na baka bumalik ang kanyang asawa, dahan-dahan niyang binuksan ang vault. Sa loob, sa tabi ng mga sap ng pera at alahas, ay may isang lumang envelope na nakatali ng kulay asul na laso. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lamang ito ang kanyang lumang passport na matagal na niyang hinahanap. May kasama itong isang sertipiko ng kapanganakan na may ibang pangalan at isang liham na may selyo ng pamilya Alcacid, ang pamilyang pinakamayaman at pinakamapangyarihan sa bansa. Nanlaki ang mga mata ni Theodora habang binabasa ang unang pangungusap ng liham. Ang katotohanang matagal nang itinago sa kanya ay nasa kanyang mga kamay na, at ito ay sapat na upang baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran magpakailanman. Narinig niya ang tunog ng susi sa pinto ng shop. Papasok na si Rodolfo. Magnanakaw. Isang hamak na magnanakaw ang pinatira ko sa ilalim ng aking bubong sa loob ng 5 taon. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng maliit na patahian. Kasunod nito ay ang marahas na pagtulak sa pinto, kung saan pumasok ang matanda kasama ang 2 lalaking nakauniporme ng pulis. Sa likuran nila, si Rodolfo ay nakatayo na may mukhang puno ng kunwaring pagkadismaya at galit. Mabilis na isinilid ni Theodora ang mga dokumentong nakuha niya sa ilalim ng kanyang kupas na blusa. Ramdam ang malamig na papel na dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo. Ang bawat tibok ay naghahatid ng takot na baka makita ang kanyang itinatago. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na kalabog ang narinig ng itapo ni Doña Consolacion, ang isang mamahaling kahon ng alahas sa ibabaw ng lamesang puno ng sinulid. Nawawala ang aking kwintas na diamante, ang pamanang alahas ng mga santos na isusuot ko sana sa gala. Sigaw ng matanda, habang ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa mukha ni Theodora. At alam niyo ba kung saan ko nahanap ang lalagyan? Sa ilalim ng mga retasong tinatago ng babaeng ito. Hindi totoo yan. Nang hihinang sagot ni Theodora. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na apoy na pilit pinapatay ng malakas na hangin. Buong araw akong narito. Wala akong kinuha. Kayo ang naglagay niyan dyan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Theodora na nagdulot ng panlalabo ng kanyang paningin at pagkakaroon ng lasang kalawang sa loob ng kanyang bibig. Si Rodolfo ang gumawa nito. Ang lalaking minsang nangakong puprotekta sa kanya ay ngayon ang siyang unang nagpahiya sa kanya sa harap ng maraming tao. Huwag kang magmalinis, Theodora, galit na wika ni Rodolfo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pot. Mula nang mangyari ang gulo sa bangko, alam kong may binabala ka ng masama. Ninanakawan mo kami para makatakas ka, di ba? Akala mo ba ganoon lang kadaling takasan ang mga utang na iniwan mo sa pamilyang ito? Sa labas ng shop, nagsimula nang mag-umpisa ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Ang mga matang puno ng panghuhusga ay nakatuon sa kanya. Ang hiya, ang matinding kahihiyang nararamdaman ng isang Pilipino, ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Theodora. Tila nais siyang lamunin ng lupa sa harap ng lahat. Siyasatin niyo ang lugar na ito, officer. Utos ni Doña Consolacion habang may mapanirang ngiti sa kanyang mga labi. Baka may iba pa siyang ninakaw na pera mula sa kita ng shop. Baka pati ang mga tax na hindi nababayaran ay ibinubulsa rin ng babaeng ito. Pinanuod ni Theodora ang marahas na paghalugog ng mga pulis sa kanyang mga kagamitan. Ang mga tela na maingat niyang inayos ay itinapon sa sahig. Ang kanyang mga gunting at gamit sa pananahi ay nagtalbugan sa bawat sulok. Sa bawat kagamitang nasisira, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawasak ng kanyang dignidad. Alam niyang ito ay isang maingat na binuong patibong, isang injustice na idinisenyo upang ilagay siya sa likod ng rehas
o puwersahin siyang sumuko sa lahat ng kanyang karapatan. Lumapit si Rodolfo sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at panlilinlang. May dalawa kang pagpipilian, Theodora. Mabulok sa kulungan bilang isang magnanakaw at manloloko ng gobyerno, o pirmahan mo ang annulment paper at aminin na ikaw ang may sala sa lahat ng utang ng shop na ito. Kapag ginawa mo yon, pakikiusapan ni Mama ang mga pulis na huwag ka nang ituloy sa presinto. Tumingin si Theodora sa kanyang asawa. Sa gitna ng sakit ng kanyang pisingi at ng takot sa kanyang dibdib, may isang bagong damdamin ang nagsimulang mag-alab. Isang malamig na puot na unti-unting pumapalit sa kanyang pagmamahal. Naramdaman niya ang bigat ng Alcacid birth certificate sa loob ng kanyang damit, ang kanyang tanging alas sa gitna ng unos na ito. Ano, Theodora? Pipirma ka ba o gusto mong maranasan ang lamig ng selda ngayong gabi? Muling tanong ni Rodolfo habang inilalabas ang panulat mula sa kanyang bulsa. Nanatiling tahimik si Theodora. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga pulis na nagsisimula ng kumuha ng posas. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang dahan-dahang pagpatak ng tubig sa isang basong puno na hindi sapat na ninakawan nila ako ng danggal. Kailangan din nilang siguraduhin na wala nang matitira sa aking pagkatao. Sa loob ng madilim na sulok ng patahiyan, habang naghihintay ang mga pulis sa labas, pumasok ang isang anino na nagdadala ng amoy ng mamahaling pabango. Isang amoy na hinding-hindi malilimutan ni Theodora dahil ito ang amoy na laging naiwan sa mga polo ni Rodolfo. Si Chantal. Nakasuot siya ng isang sutlang bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos, at ang kanyang labi ay may kulay ng tagumpay. Dahan-dahang lumapit si Chantal kay Theodora. Ang bawat tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig ay tila isang martilyong pumapako sa bawat hibla ng puso ng asawa ni Rodolfo. Huminto siya sa harap ni Theodora. Tiningnan ang namamagang pisingi nito, at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. "Look at you, Theodora," simula ni Chantal. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda na may nakatagong mga tinik. Para kang isang basang basahan na itinapon sa gilid ng kalsada. Hindi ko maisip kung paano ka natiis ni Rodolfo sa loob ng 5 taon. Siguro dahil masarap kang gawing utusan, no? Hindi sumagot si Theodora. Nakakuyom ang kanyang mga palad sa ilalim ng lamesa. Ramdam ang talim ng kanyang sariling mga kuko na bumaon sa kanyang balat. Alam mo ba kung bakit ako narito? Pagpapatuloy ni Chantal habang itinataas ang kanyang kaliwang kamay. Gusto ko lang ipakita sa'yo ang premyo ng aking pagkapanalo. Isang dambuhalang brilyante ang kumislap sa ilalim ng bumbilya ng shop. Isang singsing na alam ni Theodora. Iyon ang perang inipon niya mula sa pagtanggap ng mga ekstra na tahi noong nakaraang taon. Perang akala niya ay gagamitin para sa bayad sa mortgage ng bahay ng mga Santos. Ngunit ngayon, ito ay nakapulupot na sa daliri ng ibang babae bilang simbolo ng pangakong kasal. Ibinili ito ni Rodolfo para sa akin noong 1 linggo. Bulong ni Chantal. Ang kanyang hininga ay malapit sa tainga ni Theodora. Sabi niya, mas bagay daw ito sa kamay ng isang reyna kaysa sa kamay ng isang babaeng amoy pawis at sinulid. Huwag mo nang ipaglaban ang hindi sa'yo, Theodora. Pirmahan mo na ang papel. Aminin mo na ang krimen. At baka sa awa ko, bigyan pa kita ng pamasahe pa uwi sa kung saang butas ka man nanggaling. Sa gitna ng pang-uuyam ni Chantal, may isang bagay na nagbago sa loob ni Theodora. Ang huling patak ng luha na nagtatangkang kumawala sa kanyang mga mata ay tila natuyo ng isang apoy na hindi niya alam na taglay niya. Tiningnan niya ang singsing. Pagkatapos ay tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Chantal. Walang salitang lumabas sa bibig ni Theodora. Ngunit ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na para bahagyang mapatigil si Chantal. Sa ilalim ng kanyang damit, ramdam niya ang bigat ng Alcacid birth certificate. Iyon ang kanyang tunay na korona, at hinding-hindi ito makukuha ng kahit na sinong magnanakaw. Dahil sa takot na baka tuluyang makulong, at sa tindi ng pagod, kinuha ni Theodora ang panulat.
Sa isang mabilis at nanginginig na galaw, pinirmahan niya ang annulment papers. Isang pirma na nag-alis sa kanya ng aplidong Santos, ngunit nagbalik sa kanya ng kanyang kalayaan. Ayan na, mahinang sabi ni Theodora. Kunin niyo na ang lahat. Ang pangalan, ang pera, ang lalaking yan. Wala na kayong makukuha sa akin. Inagaw ni Rodolfo ang papel na parang isang gutom na buwaya. Sa isang huling insulto, kinaladkad siya ng mga pulis palabas. Ngunit dahil sa pakiusap ni Doña Consolacion, iniwan lamang siya sa harap ng pintuan ng shop sa gitna ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Isinara ni Rodolfo ang bakal na gate ng patahian. Ang tunog ng pagkakandado nito ay tila isang pinal na hatol. Huwag ka nang babalik dito, Theodora. Wala kang pwesto sa mundong ito. Naiwan si Theodora sa gitna ng kalsada. Wala siyang dalang, kahit ano, kundi ang mga dokumentong nakatago sa kanyang dibdib. Ang tubig ulan ay humahapdi sa kanyang mga sugat, at ang kanyang mga paa ay walang sapin sa malamig at basang semento. Ang bawat hakbang niya palayo ay puno ng bigat, ngunit sa gitna ng dilim at ginaw, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat, nakatingin sa kawalan, habang ang ulan ay tila naghuhugas sa lahat ng kanyang nakaraan. Ang kalsada ay walang katapusan, at si Theodora ay naglalakad ng mag-isa. Ang kanyang anino ay unti-unting nalalamon ng madilim na gabi, para kang isang dumi na pilit idinidikit sa isang mamahaling florera. Hindi ka nababagay dito, Theodora. Pero dahil kailangan mong bayaran ang iyong mga kasalanan, luluhod ka sa harap ng mga taong ito. Ang mga salitang iyon ni Doña Consolacion ay tila isang hatol ng kamatayan, habang hinihila niya ang braso ni Theodora papasok sa grand ballroom ng isang mamahaling hotel sa Makati. Ang paligid ay puno ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga imported na pabango at mamahaling alak. Ngunit para kay Theodora, ang lugar na ito ay isang arena ng pagpapahirap. Pinasuot siya ng isang kupas at hindi sukat na uniforme ng server. Isang malaking insulto dahil ang karamihan sa mga babaeng naroroon ay suot ang mga disenyo na siya mismo ang nagpuyat sa patahian. Ang kanyang mga paa, na may mga sugat pa mula sa paglalakad sa ulan kagabi, ay pilit na ipinasok sa isang masikip na sapatos. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay nagdudulot ng matalas na kirot na gumagapang hanggang sa kanyang gulugod. Sa gitna ng entablado, nakatayo sina Rodolfo at Chantal. Si Rodolfo ay mukhang isang matagumpay na negosyante sa kanyang tuxedo, habang si Chantal ay kumikinang sa suot niyang gown. Ang puting gown na tinahi ni Theodora gamit ang sarili niyang dugo at pawis. Ang makitang suot ito ng kabit ng kanyang asawa sa harap ng buong alta sosyedad ng Manila ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na itinataksil ang kanyang puso. Ladies and gentlemen, masayang anunsyo ni Doña Consolacion sa mikropono habang nakatingin ng may pangungutya kay Theodora na may hawak na tray ng mga basong may lamang champagne. Ipinapakilala ko sa inyo ang bagong katuwang ng aking anak, si Chantal. Siya ang simbolo ng bagong simula ng pamilya Santos, isang masigabong palakpakan ng umalingonggaw sa buong silid. Sa isang sulok, nakita ni Theodora ang isang matandang socialite na nagtanong kay Doña Consolacion habang nakaturo sa kanya. Sino ang babaeng yan? Parang pamilyar ang mukha niya. Tumawa ng mahinhinang matanda. Isang tawang puno ng kamandag. Ah, iyan ba? Pagpasensyahan niyo na ang hitsura niya. Isa siyang malayong kamag-anak na medyo nawala sa katinuan. Dahil sa awa namin, kinuha namin siyang tagalinis sa bahay para hindi na siya pakalat-kalat sa kalsada. Minsan ay inaakala niyang asawa siya ni Rodolfo. Kaya pagpasensyahan niyo na kung titingin siya ng masama. Ang mga tawanan ng mga bisita ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Theodora. Ang kanyang hiya ay umabot na sa rurok nito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na siya ang tunay na asawa, na siya ang nagtrabaho para sa lahat ng karangyaan tinatamasa nila.
Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila pinipigilan ng isang bakal na kamay. Biglang sadyang itinapon ni Chantal ang kanyang baso ng wine sa paanan ni Theodora. Ang pulang likido ay tumalsik sa uniforme ni Theodora at sa sahig. "Oh my God, I'm so sorry! Waiter, can you clean this up? It's so messy." Napilitan si Theodora na lumuhod sa harap ni Chantal upang punasan ang sahig gamit ang isang maliit na basahan. Habang nakayuko siya, naramdaman niya ang dulo ng sapatos ni Rodolfo na tumama sa kanyang kamay. Tumingin siya sa itaas at nakita ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, na nakatingin sa kanya ng may pandidiri na tila ba isa siyang uwod na dapat tapakan. "Dalian mo riyan," malamig na utos ni Rodolfo. "Huwag mo sirain ang gabi namin." Sa sandaling iyon, habang ang mga tao sa paligid ay nagtatawanan at ang musika ay patuloy na tumutugtog ng masaya, may isang bagay na tuluyang namatay sa loob ni Theodora. Ang huling hibla ng pag-asa na baka may natitira pang kabutihan sa pamilyang ito ay tuluyan ng naputol. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluhod, isang boses mula sa likuran ang bumasag sa eksena. "Hindi ko akalaing ang mga Santos ay naging ganito nakababa para paglingkurin ang isang alkasid sa sahig." Lahat ay napatigil. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Isang matandang lalaki na may hawak na baston na gawa sa ginto ang dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Theodora. "Tumayo ka, Theodora." Hindi nararapat sa isang alkasid ang lumuhod sa harap ng mga taong walang danggal. Ang tinig ni Attorney Lorenzo, ang matandang kanang kamay ng yumaong Don Manuel Alcacid, ay tila isang malakas na trumpeta na nagpatahimik sa buong ballroom. Ang bawat salita niya ay may bigat ng otoridad na nagdulot ng paninigas ni na Doña Consolacion at Rodolfo sa kanilang kinalalagyan. Ang tawanan ng mga bisita ay napalitan ng bulungan na mabilis na kumalat sa bawat sulok ng silid. Dahan-dahang tumayo si Theodora. Habang umaangat ang kanyang katawan mula sa sahig, naramdaman niya ang bawat mata na nakatingin sa kanya. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Tiningnan niya ang basahang hawak niya. Basang-basa ng pulang alak, tila ang dugo ang puso niya na 5 taon nilang tinapakan. Binitawan niya ito. Ang tunog ng basahang tumama sa sahig ay tila ang huling paalam niya sa pagiging alila. "Anong sinasabi ninyo, Attorney Lorenzo?" Pilit na tawa ni Doña Consolacion, bagaman halata ang panginginig ng kanyang boses. "Nagkakamali po kayo. Ang babaeng yan ay isang ulila. Isang hamak na mananahi na kinuha namin dahil sa awa. Huwag po kayong maniniwala sa mga ilusyon niya." Hindi siya pinansin ng abogado. Sa halip, lumapit ito kay Theodora at yumukod ng malalim. "Matagal ka naming hinanap, Senyorita Theodora. Ang 5 taon ng pagsubok na iniwan ng iyong lolo ay natapos na kanina panghating gabi. Ikaw na ang nagmamay-ari ng lahat ng kumpanyang nasa ilalim ng Alcacid Group. Ikaw ang aming CEO." Napasingap si Rodolfo. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay muntik ng malaglag. "Alcacid? Si Theo? Hindi maaari. Nagbibiro kayo, di ba?" Tumingin si Theodora kay Rodolfo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi natakot o pagsusumamo ang nasa kanyang mga mata. Ito ay isang malamig at malalim na dagat ng kawalan. "Sabi mo, Rodolfo, wala akong pwesto sa mundong ito," mahinang sabi ni Theodora, ngunit ang bawat pantig ay umabot sa pandinig ng lahat. "Ngayon, ako na ang magsasabi sa iyo. Wala na kayong pwesto sa mundong pagmamay-ari ko." Hinubad ni Theodora ang maduming uniforme ng server na nakapatong sa kanyang damit. Sa ilalim nito ay ang simpleng puting blusa na suot niya kagabi. Ngunit sa paraan ng kanyang pagtindig, tila ba ito ay naging isang marangyang kasuotan ng isang reyna. Ang bawat hakbang niya palayo sa entablado ay naglika ng daan sa gitna ng maraming tao.
Wala nang nangahas na humarang. Sa labas ng hotel, tumigil na ang ulan. Ang malinis na semento ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Doon, nakaparada ang isang mahaba at itim na limousine na may selyo ng gintong agila, ang simbolo ng mga Alcacid. Nakatayo sa tabi ng pintuan si Mang Epifanio, ang matandang tero sa shop na dati niyang kasama, na ngayon ay maayos na ang suot at may luha ng kagalakan sa mga mata. Handa na ang lahat, senyorita, wika ni Mang Epifanio habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Bago pumasok sa loob, lumingon si Theodora sa huling pagkakataon sa gusali ng hotel. Nakita niya sina Rodolfo at Doña Consolacion na nakatayo sa balkonahe, mga aninong mukhang maliliit at desperado sa gitna ng karanyaan. Mang Epifanio! Tawag ni Theodora habang dahan-dahang sumasandal sa malambot na upuan ng limousine. Ihanda ang lahat ng dokumento ng Alcacid Group. Gusto kong makita ang listahan ng lahat ng pautang at kontrata na ibinigay natin sa kumpanya ng mga Santos. Masusunod, CEO Theodora, sagot ng matanda. Habang umaandar ang sasakyan, patungo sa mansyon ng mga Alcacid, naramdaman ni Theodora ang malambot na tela ng upuan sa kanyang balat. Isang malaking kaibahan sa matigas na bangko ng patahian. Isinara niya ang kanyang mga mata, hindi para matulog, kundi para damhin ang bawat segundo ng kanyang muling pagsilang. Ang gabi ay madilim pa, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa dilim. Sa loob ng 5 taon, ang mga daliri ko ay nasanay sa gas-gas na mumurahing koton at sa hapdi ng mga tusok ng karayom. Pero ngayon, tila nahihiya ang aking balat sa lambot ng mga telang ito. Nakatayo si Theodora sa gitna ng kanyang silid sa mansyon ng mga Alcacid. Ang bawat sulok ng kwarto ay puno ng mga alaala ng isang batang Theodora bago siya lumisan para sa kanyang pagsubok. Hinawakan niya ang mabigat na kurtinang pelus at sa bawat haplos, tila bumabalik sa kanyang gunita ang bawat gabi na kailangan niyang matulog sa isang matigas na kahoy na upuan sa patahian dahil hindi pa tapos ang mga order ni Doña Consolacion. Tumingin siya sa malaking salamin. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang alila na may amoy ng bawang at pawis. Ngayon, suot niya ang isang silk robe na kasing kulay ng gabi. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod ng mahigpit, ay malayang bumabagsak sa kanyang balikat. Ngunit sa likod ng marangyang anyo, ang kanyang mga mata ay nananatiling may bakas ng hinagpis. Isang malalim na sugat na hindi kayang takpan ng anumang hiyas. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Attorney Lorenzo, bit-bit ang ilang makakapal na folder. Ang bawat hakbang ng abogado sa makapal na alpombra ay tila isang paalala na ang panahon ng pagluluksa ay tapos na at ang panahon ng pagtutuos ay nagsisimula na. Senyorita, narito na ang lahat ng financial records ng Alcacid Group na may kaugnayan sa mga Santos. Wika ni Attorney Lorenzo habang inilalapag ang mga dokumento sa isang antigong mesa na gawa sa Nara. Ang iyong lolo, bago siya pumanaw, ay nag-iwan ng isang safety net para sa iyo. Hindi mo ito alam, pero ang kumpanya ni Rodolfo Santos ay nabubuhay lamang dahil sa ating mga subcontracts. Dahan-dahang binuksan ni Theodora ang unang folder. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa bawat numero at lagda. Habang binabasa niya ang mga pahina, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang saya, kundi puno ng pait. Napakalaking biro ng tadhana, Attorney Lorenzo, bulong ni Theodora. Ang mga kontratang nagbibigay ng pagkain sa kanilang mesa, ang perang pambayad sa kanilang mga luho, at ang kapital na ginagamit ni Rodolfo para ipagmalaki ang kanyang sarili, lahat ng iyon ay nanggaling sa bulsa ng pamilyang hinahamak nila. Natuklasan ni Theodora na ang kumpanya ni Rodolfo, ang Santos Holdings, ay isa lamang front o taga-supply para sa isang malaking construction project ng mga Alcacid. Sa loob ng 5 taon, lihim na naguutos ang kanyang lolo
na ibigay ang lahat ng madadaling proyekto kay Rodolfo para lamang masigurado na hindi maghihirap si Teodora bilang asawa nito. Ang pag-unlad ng mga Santos ay hindi dahil sa talino ni Rodolfo, kundi dahil sa pagmamahal ng isang lolo sa kanyang apo. Kaya pala ganon na lamang kalakas ang loob ni Doña Consolacion na magmalaki. Wika ni Teodora habang hinihimas ang gilid ng isang dokumento. Akala nila sila ang nagpapalamon sa akin. Pero ang totoo, ako ang dahilan kung bakit may laman ang kanilang mga plato. Isang particular na dokumento ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang Guardian Contract, isang kasunduan kung saan ang Alcacid Group ay may karapatang bawiin ang lahat ng puhunan at kontrata sa sangdaling magkaroon ng breach of moral conduct ang mga Santos. Naramdaman ni Teodora ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito ang susi. Ito ang sandata na wawasak sa toreng buhangin na itinayo ni Rodolfo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Attorney Lorenzo, tawag niya. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng determinasyon. Gusto kong simula ng audit sa lahat ng subcontracts ng Santos Holdings. Ngayong gabi rin, ipadala mo ang abiso na ang lahat ng fund transfers mula sa ating main office ay ititigil na. Masusunod, senyorita. Ngunit, tiyak na magkakagulo sa kanilang opisina bukas ng umaga? Sagot ng abogado. Iyan ang gusto ko. Malamig na sabi ni Teodora habang isinasara ang folder. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting paghila ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang nakatingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng lungsod, may isang bagay na napagtanto si Teodora. Sa loob ng 5 taon, tinahi niya ang mga pangarap ng ibang tao. Ngayon, sa unang pagkakataon, tatahiin niya ang sarili niyang katarungan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang lihim na detalye sa dulo ng audit report ang nagpasinghap sa kanya. Ang perang nawawala sa bangko na isinisisi sa kanya ni Rodolfo, hindi ito napunta sa kung saan-saan. Napunta ito sa isang account na may pangalang hindi niya inaasahan. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali ang magnakaw sa ilalim ng aking ilong nang hindi ko namamalayan? Ang boses ni Teodora ay malamig pa sa bakal habang nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop. Sa tapat niya, si Attorney Lorenzo ay tahimik na naghihintay. Batid ang bagyong namumuo sa kalooban ng kanyang senyorita. Ang pangalang nakita ni Teodora sa bank transfer records ay hindi kay Rodolfo at hindi rin kay Doña Consolacion. Ito ay kay Chantal, ang babaeng akala ng mga Santos ay magiging mitsa ng kanilang pag-angat. Pero siya palang kukuha sa huling sentimo ng kanilang kaban. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teodora. Rodolfo thinks he is a predator, but he is just another prey being eaten alive by a snake he brought into his own bed. Habang nangyayari ito sa mansyon ng mga Alcacid, isang matinding kaguluhan naman ang bumabalot sa opisina ng Santos Holdings. Ang tunog ng mga teleponong hindi tumitigil sa pagring ay tila mga hiyaw ng mga nagugutom na buwaya. Ang bawat tawag ay mula sa mga suppliers na galit dahil ang kanilang mga tseke ay tumalbog. Anong ibig ninyong sabihin na frozen ang lahat ng accounts? Sigaw ni Rodolfo sa telepono habang ang kanyang pawis ay tumatulo na mula sa kanyang no hanggang sa kanyang mamahalin, ngunit ngayon ay tila naninikip na tuksido. Hindi maaari yan. Kagabi lang ay maayos ang lahat. Sa mansyon naman ng mga Santos, si Doña Consolacion ay abala sa pag-order ng mga bagong kagamitan mula sa isang luxury catalog. Nangangarap na palitan ang lahat ng basurang iniwan ni Teodora. Ngunit nang iswipe niya ang kanyang gold card para sa isang deposit, ang tanging lumabas sa terminal ay ang mensaheng nagsasabing hindi sapat ang pondo. Subukan mo ulit. Utos ng matanda sa sales agent. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas. Baka sira lang ang machine nyo. Hindi mauubusan ng pera ang pamilya Santos. Ngunit kahit ilang beses subukan, ang sagot ay iisa. Ang pamilyang dating humahamak sa kahirapan ay ngayon ay wala ng kahit isang kusing na magamit. Sa kabilang dako,
Si Theodora ay dahan-dahang kumuha ng isang mamahaling fountain pen. Sa harap niya ay ang dokumentong formal na nagkakansela sa lahat ng subcontracts ng Santos Holdings sa ilalim ng Alcacid Group. Ang bawat dulo ng panulat sa papel ay tila isang huling hininga na kinukuha mula sa baga ng kanyang mga kaaway. Attorney Lorenzo, ipadala na ang eviction notice sa kanilang mansyon, utos ni Theodora. Gusto kong malaman nila na ang bubong na tinitirhan nila, ang lupang kinatatayuan nila, at ang bawat gamit na hinahawakan nila ay pagmamay-ari na ng kumpanyang kinalimutan nilang pasalamatan. Isang golden moment ang naganap ng sandaling iyon. Tumingin si Theodora sa kanyang mga palad. Ang mga peklat mula sa pananahi ay naroon pa rin. Tila mga medalya ng kanyang pakikidigma. Kinuha niya ang isang pares ng designer gloves at dahan-dahang isinuot ito, itinatago ang nakaraan, ngunit dinadala ang aral. Hindi na siya ang mananahi na yumuyuko sa harap ng makina. Siya na ang arkitekto ng sarili niyang hustisya. Habang naghahanda ang pamilya Santos para sa isang hapunan na akala nila ay selebrasyon ng kanilang bagong buhay nang wala si Theodora, isang marahas na katok sa kanilang malaking pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. Walang onomatopiya ang makakapaglalarawan sa takot na bumalot sa mukha ni Rodolfo nang makita niya ang mga lalaking nakauniporme, bit-bit ang isang pulang envelope na may selyo ng Alcacid Group. Ang nilalaman ng envelope ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanang ang lahat ng kanilang ari-arian, pati ang kanilang mga sasakyan at ang bahay na tinitirhan, ay nakasanla sa isang kumpanyang pagmamay-ari na ngayon ng babaeng pinalayas nila sa ulan nang walang sapin sa paa. Hindi ito maaari, sigaw ni Doña Consolacion habang binabasa ang sulat. Sino ang may-ari ng Alcacid Group? Gusto ko siyang makausap. Sa dulo ng sulat, may isang maikling mensahe na nakasulat sa Tagalog. Ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan, hindi ng kataksilan. Oras na para lumabas sa aking pamamahay. Ang taong dati ay naglalakad na parang hari sa ibabaw ng mga luhang aking ibinuhos. Ngayon ay tila isang asong ligaw na naghihintay ng mumo sa harap ng aking pintuan. Nakatayo si Rodolfo sa gitna ng dambuhalang lobby ng Alcacid Group. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay may bakas na ng lukot at ang kanyang sapatos na dati ay laging kumikinang ay may dumi na ng alikabok mula sa paglalakad ng malayo dahil nahatak na ang kanyang huling sasakyan kaninang madaling araw. Hawak niya ang isang lumang leather na folder. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Na tila ba ang ayos ng kanyang pananamit ay makakapagpanumbalik sa kanyang nawalang dangal. Ang paligid niya ay puno ng mga taong abala sa kanilang mga buhay. Mga empleyadong mukhang matagumpay, mga negosyanteng may bit-bit na milyon-milyong halaga ng kontrata. Sa loob ng 5 taon, naniwala si Rodolfo na bahagi siya ng mundong ito. Ngunit ngayon, habang nakatayo sa gitna ng malawak na sahig na gawa sa pinakamahal na granite, nararamdaman niya ang matinding panliliit. Miss, kailangan ko talagang makausap ang inyong bagong CEO. Pakiusap ni Rodolfo sa receptionist na may magandang ngiti, ngunit may malamig na mga mata. Sabihin mo sa kanya, si Rodolfo Santos ito ng Santos Holdings. May mahalaga kaming kontratang kailangang pag-usapan. Isang malaking pagkakamali lang ang nangyari sa aming accounts. Pasensya na po, Mr. Santos. Sagot ng receptionist nang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang computer screen. Ang aming CEO ay may napakahigpit na schedule na iyong araw. Sabi niya, kung tungkol ito sa mga kanseladong subcontracts, ang lahat ng desisyon ay pinal na at dumaan sa masusing audit. Hindi mo naiintindihan. Pilit na tawa ni Rodolfo, isang tawang puno ng desperasyon. Magkakilala kami ng mga Alcacid. Matagal na kaming partners. Baka bago lang ang CEO nyo, kaya hindi niya alam ang kasaysayan namin. Pinayuhan po kami na huwag mapapasok ng sinuman nang walang appointment. Ulit ng babae. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, ngunit matatag.
Maaari po kayong maghintay sa lobby kung gusto ninyo, pero hindi po kami makakapangako. Naupo si Rodolfo sa isang mahabang sofa sa sulok. Lumipas ang 1 oras, 2, 5 oras. Ang kanyang sikmura ay nagsimulang humapdi sa gutom at ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na. Ngunit natatakot siyang umalis sa kanyang kinauupuan dahil baka sa sandaling yon ay lumabas ang CEO. Ang bawat taong lumalabas sa elevator ay tinitingnan niya ng may pag-asa. Ngunit bawat isa sa kanila ay tila hindi man lang napapansin ang kanyang pag-iral. Sa itaas na palapag, sa likod ng isang one-way na salamin sa kanyang opisina, nakatayo si Theodora. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng air conditioner. Nakatingin siya sa security monitor na nagpapakita ng hitsura ni Rodolfo sa lobby. Isang lalaking mukhang durog, pagod at desperado. Walang emosyon ang makikita sa mukha ni Theodora. Walang saya, ngunit wala ring awa. Pinanuod niya kung paano paulit-ulit na tumitingin si Rodolfo sa kanyang relos, kung paano nito hinihilot ang kanyang noo, at kung paano ito napapahiya sa tuwing may nakakakilalang mga dating kliyente na ngayon ay hindi man lang siya binabate. Isang golden moment ang nasaksihan ni Theodora sa monitor. Nakita niyang kumuha si Rodolfo ng isang piraso ng tinapay mula sa kanyang bulsa. Isang mumurahing tinapay na nakabalot sa plastik. At mabilis itong kinain habang nakayuko, tila nahihiyang makita ng mga taong dumadaan. Iyon ang lalaking dating nagtatapon ng pagkain sa harap ni Theodora kapag hindi niya nagustuhan ang lasa nito. 10 oras na siyang naghihintay, senyorita. Wika ni Attorney Lorenzo na pumasok sa silid. Gusto niyo na bang paalisin siya? Huwag, sagot ni Theodora. Ang kanyang boses ay parang isang bulong mula sa isang malalim na balon. Hayaan mo siyang maghintay. Gusto kong maramdaman niya ang bawat minuto ng kawalang katiyakan. Gusto kong malaman niya kung gaano kabigat ang oras kapag wala kang kahit na ano, kundi ang iyong kahihiyan. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, ang lobby ay nagsimula ng dumanlim. Ang mga ilaw ay isa-isang pinapatay at ang mga empleyado ay isa-isa nang umuuwi. Si Rodolfo na lamang ang natira, nakaupo sa dilim, mukhang isang anino ng kanyang dating sarili. Biglang lumapit sa kanya ang receptionist. Mr. Santos, pinapatawag na po kayo sa itaas. Ang CEO ay handa na kayong tanggapin. Tumayo si Rodolfo ng mabilis. Halos madulas pa siya dahil sa panghihina ng kanyang mga binti. Inayos niya ang kanyang sarili, pilit na ibinalik ang maskara ng isang negosyante. Sabi ko na nga ba, hindi nila ako matatanggihan. Habang paakyat ang elevator, ramdam ni Rodolfo ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Inihahanda na niya ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga pangako, at ang kanyang mga palusot. Bumukas ang pinto ng opisina. Ang silid ay malawak. Ang dulo nito ay isang dambuhalang bintana na nagpapakita ng kumikinang na mga ilaw ng Manila. Nakatalikod ang CEO, nakaupo sa isang mataas na selyang gawa sa itim na balat. Sir o ma'am, simula ni Rodolfo. Ang kanyang boses ay naninghinig sa kaba. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Ako si Rodolfo Santos at narito ako para ayusin ang malaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ating mga kumpanya. Sigurado akong kapag narinig ninyo ang aking panig, dahan-dahang humarap ang selya. Ang mukha ng CEO ay dahan-dahang nalantad sa liwanag ng isang lampara sa mesa. Naniga si Rodolfo. Ang folder na hawak niya ay tuluyang nahulog sa sahig. Ang mga papel ay nagkalat na parang mga tuyong dahon. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang tanging narinig sa buong silid ay ang mabigat at mabilis niyang paghinga. Tuloy ka, Rodolfo, wika ni Theodora. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng kapangyarihan. Narinig ko na 10 oras ka raw naghihintay. Mayroon ka bang gustong itahi nating muli? Theodora, ikaw ang...
CEO? Ang tinig ni Rodolfo ay parang isang gas-gas na plakang paulit-ulit na tumitigil. Hindi makapaniwala sa katotohanan nga sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila lalabas sa kanilang mga kinalalagyan habang tinitingnan ang babaeng nasa harap niya. Ang Theodora na kilala niya ay laging may amoy ng tela at pagod. Ang Theodora na laging nakayuko at sumusunod sa bawat utos niya. Ngunit ang babaeng nakaupo sa selyang iyon ay tila isang estranjero. Malamig, makapangyarihan at may otoridad na hindi niya kailanman naisip na taglay nito. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang mabilis na paghinga ni Rodolfo na tila ba tumakbo siya ng ilang kilometro. Dahan-dahang tumayo si Theodora mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig ay tila mga tunog ng hatol sa bawat hakbang niya patungo sa direksyon ni Rodolfo. Bakit, Rodolfo? Mukhang nakakita ka yata ng multo. Wika ni Theodora. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim na kasing talas ng labaha. Hindi mo ba inaasahan na ang babaeng itinapon mo sa gitna ng ulan ay siya palang may-ari ng lahat ng luhong pinagyayabang mo? Biglang lumambot ang mga tuhod ni Rodolfo. Ang dating mapagmataas na lalaki ay tila naging isang basang sisiw sa isang iglap. Theo, honey, makinig ka muna. Alam mo naman na naguluhan lang ako noon, di ba? Si Mama kasi, siya ang nagtulak sa akin. At si Chantal, nilaso niya ang isip ko. Pero ikaw ang asawa ko. Pamilya tayo, Theodora. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Theodora. Pamilya? Ang pamilya ba ay ninanakawan ng isa't isa? Ang pamilya ba ay pinagtatrabaho ang asawa na parang alipin habang nagpapakasasa sa ibang babae? Rodolfo, tapos na tayo sa mga kasinungalingan mo. Ang bawat sentimang na kinuha mo, ang bawat pirma na dinaya mo, lahat yon ay nakatala rito. Itinapon ni Theodora ang audit report sa harap ni Rodolfo. Ang mga papel ay nagtalbugan sa sahig, gaya ng pagkakadurog ng dignidad ng lalaki. And by the way, dagdag ni Theodora, habang dahan-dahang lumalapit sa mukha ni Rodolfo, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa asawa. Yung pera na nawawala sa accounts mo, yung isinisisi mo sa akin, hindi ako ang kumuha noon. Hanapin mo kay Chantal. Siya ang gumamit ng iyong mga password habang natutulog ka sa tabi niya. Nilimas niya ang huling laman ng iyong kaban bago ka pa man makarating dito ngayong araw. Napaupo si Rodolfo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Hindi magagawa ni Chantal yon. Mahal niya ako. Mahal ka niya dahil sa pera ng mga alkasid na inaakala niyang sayo. Pang-uuyam ni Theodora. Ngayong wala ka ng kahit isang kusing, tingnan natin kung hanggang saan ang pagmamahal niya. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Doña Consolacion, hingal na hingal at gusot ang suot na mamahaling baro. Rodolfo, ano itong naririnig ko? May mga tao sa labas ng bahay, kinukuha ang ating mga gamit. Nasaan ang CEO ng Alcacid na yan? Kailangan ko siyang makausap. Tumigil ang matanda nang makita niya si Theodora na nakatayo sa gitna ng silid, may hawak na baso ng tubig at nakatingin sa kanila ng may malamig na ngiti. Theodora, anong ginagawa mo rito? Basura ka? Umalis ka rito bago kita ipakulong. Sigaw ni Doña Consolacion. Hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Mama, tumahimik ka! Hiyaw ni Rodolfo mula sa sahig. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Siya ang CEO. Si Theodora ang may-ari ng lahat. Naniga si Doña Consolacion. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, tila isang pinturang dahan-dahang nabubura. Ang kanyang kamay na may suot na peking diamante ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ay muling naghari, mas mabigat at mas mapanakit kaysa kanina. Lalong lumawak ang ngiti ni Theodora habang pinagmamasdan ang dalawang taong nagpahirap sa kanya sa loob ng 5 taon.
Gusto niyo bang malaman kung ano ang susunod na mangyayari? Dahil hindi lang bahay niyo ang kukunin ko. Kukunin ko ang lahat. Hanggang sa wala na kayong matirang. Kahit anong maskara sa harap ng buong mundo. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. At ang toring buhangin na itinayo sa kasakiman ay guguho rin sa harap ng katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Consolacion habang pilit niyang inaabot ang laylayan ng mamahaling lamesa ni Teodora. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan, ay ngayon ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng tangayin ng hangin. Teodora, anak, mag-usap tayo ng maayos. Alam kong may tampo ka, pero pamilya pa rin tayo. Isipin mo ang 5 taon na pinagsamahan natin. Hindi mo naman kailangang gawin ang lahat ng ito. Isang malamig na sulyap lamang ang ibinigay ni Theodora sa matanda. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa abot ng binan. Anak? Ngayon ay tinatawag niyo na akong anak? Nung pinagtatrabaho niyo ako ng may lagnat, nung tinatawag niyo akong hamak na ulila, at nung itinapon niyo ang mga barya sa aking mukha, nasaan ang anak na sinasabi niyo? Hindi na nakasagot si Doña Consolacion. Napaupo siya sa sahig sa tabi ng kanyang anak na si Rodolfo, na hanggang ngayon ay hindi pa rin maigalaw ang kanyang katawan dahil sa tindi ng pagkabigla. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. 2 lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Kasunod ang isang opisyal na may hawak na mga dokumento. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang sa makinis na sahig ay tila mga huling pintig ng kalayaan ni Rodolfo. Mr. Rodolfo Santos? Wika ng opisyal, ang boses ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Kayo ay inirereklamo ng falsification of public documents, estafa, at malakihang tax evasion na may kaugnayan sa Santos Holdings at sa illegal na paggamit ng lagda ni Miss Teodora Alcacid. Ano? Hindi! Nagkakamali kayo! Hiyaw ni Rodolfo habang pilit na tumatayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa malambot na jello. Si Teodora ang may-ari ng shop! Siya ang dapat managot! Ang lahat na ebidensya, kasama ang mga CCTV footage at bank records, ay nagtuturo sa inyo bilang utak ng lahat ng anomalya. Sagot ng pulis habang dahan-dahang inilalabas ang mga posas. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Rodolfo ang kanyang cellphone. Pilit niyang diniyal ang numero ni Chantal, umaasa na meron pang isang tao na kakampi sa kanya. Chantal, baby, sagutin mo. Kailangan ko ng tulon. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi na aktibo ang numerong iyon. Sa screen ng telebisyon sa dingding ng opisina, biglang lumabas ang isang balita tungkol sa isang socialite na nahuling nagtatangkang lumabas ng bansa, bitbit ang mga alahas at pera na hinalal na galing sa nakaw. Nakita ni Rodolfo ang malabong kuha ni Chantal na itinatago ang mukha sa mga kamera habang pinapuposa ng mga awtoridad sa airport. Iniwan ka na niya, Rodolfo, mahinang sabi ni Theodora. Ang kanyang tinig ay puno ng pait at awa. Kinuha niya ang lahat ng akala mo ay sayo at iniwan ka niya sa gitna ng apoy na ikaw rin ang nagsindi. Isang malakas na iyak ang kumawala kay Doña Consolacion nang makita niyang nilalagyan na ng posas ang kanyang kaisa-isang anak. Huwag! Ang anak ko! Theodora, maawa ka! Bawiin mo ang demanda! Kami na ang luluhod sa harap mo. Huwag mo lang kaming saktan ng ganito. Tumayo si Teodora at naglakad patungo sa dambuhalang bintana, nakatalikod sa kanila. Ang kanyang anino ay mahaba sa sahig, tila isang harang sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang kinabukasan. Hindi ako ang nananakit sa inyo. Ang sarili ninyong mga gawa ang napabagsak sa inyo. Ang karma ay hindi isang aksidente. Ito ay isang salamin ng bawat luhang pinatak nyo mula sa ibang tao. Kinaladkad ng mga pulis si Rodolfo palabas ng opisina.
Ang tunog ng kanyang mga pagsusumamo at ang mga sigaw ni Doña Consolacion ay unti-unting humina hanggang sa muling maghari ang katahimikan sa loob ng silid. Naiwan si Teodora na mag-isa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Ramdam ang bigat na unti-unting nawawala. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi dahil sa panghihinayayang, kundi dahil sa wakas. Ang 5 taon ng kanyang pagkakakulong sa ilalim ng kapangyarihan ng mga santos ay tuluyan na ngang natapos. Ang bawat barya ay may 2 mukha. Ngunit ang mukhang ipinakita mo sa akin sa loob ng 5 taon ay ang mukha ng kataksilan na kailanman ay hindi na mabubura ng kahit anong pagsisisi. Nakatayo si Teodora sa tapat ng makapal at malamig na rehas ng selda. Ang amoy ng paligid ay halo ng luma at basang semento, disinfectant, at ng desperasyon ng mga taong nawala na ng laya. Napakalayo nito sa bango ng mga mamahaling tela na nakasanayan niya at mas lalong malayo sa maranging opisina na tinitirhan niya ngayon bilang CEO ng mga Alcacid. Sa kabilang panig ng rehas, nakaupo sa isang matigas na bangkong gawa sa semento si Rodolfo. Ang kanyang suot na mamahaling tuksido ay napalitan na ng isang kupas at maluwag na dilaw na uniporme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog, tila hindi nakatulog sa loob ng maraming gabi. Nang makita niya ang anino ni Teodora, dahan-dahan siyang tumingala at sa isang sandali nakita ni Teodora ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata ng lalaking minsang naging mundo niya. Teo? Teodora? Alam ko na darating ka. Mabilis na wika ni Rodolfo habang lumalapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang pagitan ng mga bakal. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matititiis. Mahal mo ako, di ba? Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang ang lahat. Pakisabi sa mga abogado mo na i-withdraw ang kaso. Gagawin ko ang lahat, Teo. Magbabago ako. Magpapakasal tayong muli sa isang mas malaking simbahan. Tumingin si Teodora sa mga kamay ni Rodolfo. Ang mga kamay na ito ang minsang humawak sa kanya ng may pangako. Ngunit ito rin ang mga kamay na sumampal sa kanya sa harap ng maraming tao at naglagay ng posas sa kanyang kaluluwa. Walang kahit anong emosyon ang gumalaw sa mukha ni Teodora. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na brilyante. Maningning, ngunit hindi na kayang tablan ng anumang init. Narito ako hindi para iligtas ka, Rodolfo. Mahinang sabi ni Teodora. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad na tila ba binabasa niya ang isang huling hatol. Narito ako. Habil may nakalimutan akong ibalik sa iyo noong gabing pinalayas niyo ako sa inyong tahanan. Dahan-dahang binuksan ni Teodora ang kanyang mamahaling leather na bag. Kinuha niya ang isang maliit na telang supot na kulay itim. Sa loob nito ay ang huling piraso ng barya na itinapon ni Doña Consolacion sa kanyang mukha. Ang baryang gumulong sa sahig habang siya ay nakaluhod sa kahihiyan. Inilabas ni Teodora ang barya at dahan-dahang inilagay ito sa palad ni Rodolfo na nakalusot sa rehas. Ang tunog ng metal na dumampi sa palad ng lalaki ay tila isang huling tuldok sa kanilang mahabang kwento. Ayan ang huling barya ng iyong pagkatao, Rodolfo. Wika ni Teodora habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Sabi ng mama mo, ito ang bayad sa 5 taon ng aking paglilingkod. Ngayon, ibinabalik ko ito sa iyo. Gamitin mo yan para maalala mo sa bawat araw na narito ka sa loob, na ang babaeng itinuring nyo na walang halaga ay ang siya palang nagbigay sa inyo ng lahat ng mayroon kayo. Nanginig ang mga labi ni Rodolfo. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng matinding takot at pagsisisi. Teodora, huwag mo akong iwan dito. Papatayin ako ni Mama sa sisi. Wala na kaming matirhan. Ang mansyon, ang shop, lahat kinuha mo na. Maawa ka naman. Hindi ko kinuha ang sa inyo, Rodolfo. Sagot ni Teodora, habang dahan-dahang tumatalikod.
Kinuha ko lang ang pagmamay-ari ko na matagal nyo nang ninakaw. Ang awa ay ibinibigay sa mga taong nagkamali ng hindi sinasadya. Hindi sa mga taong piniling manakit para lamang sa sariling luho. Naglakad palayo si Teodora sa madilim na koridor ng presinto. Ang tunog ng kanyang mga takong ay lumilika ng isang matatag at ritmikong tunog na tila naghuhugas sa bawat bakas ng sakit na iniwan ng pamilya Santos. Sa likuran niya, narinig niya ang pagsigaw ni Rodolfo, ang paghampas nito sa mga bakal na rehas, at ang mga hikbi ng isang lalaking ngayon lang natanto ang tunay na halaga ng kanyang nawala. Paglabas ni Teodora sa gat ng bilangguan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Huminga siya ng malalim, ramdam ang bawat hibla ng kanyang baga na bumubuka sa kagalakan. Wala na ang bigat, wala na ang tanikala. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang matandang babaeng nagtitinda ng mga bulaklak. Lumapit si Teodora at binili ang lahat ng puting rosas na naroroon. Inialay niya ang mga ito sa isang maliit na altar sa kanto, isang tahimik na pasasalamat sa kanyang lolo at sa tadhana na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mahanap muli ang kanyang sarili. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Attorney Lorenzo tungkol sa paglulunsad ng kanyang bagong foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso. Numiti si Teodora, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Ang paghihiganti ay tapos na, at ang tunay na paghilom ay nagsisimula na. Ang bawat sugat ay hindi lamang marka ng sakit, kundi isang mapa ng ating paglalakbay patungo sa liwanag ng pag-asa. Nakatayo si Teodora sa gitna ng malawak at maliwanag na lobby ng Alcacid Foundation. Ang amoy ng sariwang pintura at ang bango ng mga bagong bulaklak sa florera ay tila isang hudyat ng bagong simula. Ang gusaling ito, na dating isang abandonadong bodega ng mga tela, ay ginawa niyang isang santuwaryo para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Sa bawat sulok ng mga dingding na kulay kremang puti, naramdaman ni Teodora ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang makinis na ibabaw ng isang mahabang lamesa. Wala na rito ang ingay ng mga makinang pantahi na nagpapaalala sa kanya ng pagod at pait. Sa halip, ang naririnig niya ay ang mahinang tugtog ng isang violin mula sa speakers na nagbibigay ng kapanatagan sa sinumang papasok sa pintuan. Napakaganda ng kinalabasan ng disenyo, hindi ba? Isang malalim at malambot na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Teodora at nakita ang isang lalaking may taas na sapat lamang, may suot na simpleng polo shirt na asul, at may mga matang tila laging nakangiti. Siya si Leandro, ang arkitektong kinuha ni Teodora para sa proyektong ito. Sa loob ng ilang buwang pagtatrabaho nila, si Leandro ang naging tahimik na saksi sa unti-unting pagbabago ni Teodora. Mula sa pagiging maelap at puno ng galit hanggang sa muling pagbubukas ng kanyang puso sa mga bagong pangarap. You did a great job, Leandro, sagot ni Teodora. Ang kanyang boses ay may himig ng tunay na pasasalamat. I want this place to feel like home, not just a shelter. I want these women to know that their past doesn't define who they are. Lumapit si Leandro at tumayo sa tabi niya. Sapat lamang ang distansya upang maramdaman ni Teodora ang init ng presensya nito nang hindi siya nasasakal. They will know, Teodora, because they have you as their leader. You are the living proof that a broken heart can still beat for others. Dahan-dahang inilatag ni Leandro ang isang bagong blueprint sa ibabaw ng lamesa. Sa isang sandali, ang kanilang mga kamay ay hindi sinasadyang nagkadaupalad habang inaayos ang dulo ng papel. Naramdaman ni Teodora ang isang kislap ng kuryente na gumapang sa kanyang braso. Isang damdamin na akala niya ay kinalimutan na ng kanyang katawan. Hindi siya umiwas. Sa halip, hinayaan niyang manatili ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng blueprint
Nang ilang segundo, ramdam ang matatag at ligtas na enerhiya mula sa lalaki. May isa pa akong ideya para sa rooftop garden. Wika ni Leandro. Ang kanyang tinig ay naging mas malambing habang nakatitig sa mga mata ni Teodora. Gusto ko doon ka nagpapahinga kapag pagod ka na sa trabaho. Isang lugar kung saan ang langit lang ang limitasyon mo. Numiti si Teodora, isang ngiting tila pagbubukas ng isang bintana matapos ang mahabang bagyo. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang pangangailangang magtayo ng pader sa pagitan niya at ng ibang tao. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay muling nabasag nang pumasok si Mang Epifanio sa lobby. Ang matanda ay tila nagmamadali. Ang kanyang muka ay may halong kaba at pagkasabik. Hawak niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may ukit ng selyo ng pamilya Alcacid. Senyorita Teodora, Tawag ng matanda habang humihingal. ito po, pinapabigay ng abogado ng inyong lolo. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa inyo kapag naitatag nyo na ang pondasyong ito at kapag nahanap nyo na ang kapayapaang matagal nyo ng hinahanap. Kinuha ni Teodora ang kahon nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob nito ay may isang lumang liham na may sulat kamay ni Don Manuel Alcacid, ang kanyang lolo. Isang huling mensahe mula sa taong nagplano ng lahat ng ito para sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Teodora ang liham. Habang binabasa niya ang unang mga salita, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Aking pinakamahal na Teodora, simula ng liham. Kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong tunay na halaga. Ngunit may isang huling lihim na kailangan mong malaman tungkol sa iyong tunay na mga magulang at kung bakit kita iniwan sa pangangalaga ng mga santos sa loob ng 5 taon. Nanigas si Teodora. Ang blueprint na hawak niya ay dahan-dahang nalukot sa kanyang kamay. Ang katotohanang akala niya ay tapos na, ay tila may isa pang madilim na pahina na kailangan niyang buksan. Ang bawat patak ng luha na ibinuhos mo sa loob ng 5 taon ay hindi lamang dahil sa kalupitan ng mga santos, kundi dahil sa isang masakit na proteksyong kinailangan nating gawin upang manatili kang buhay. Ang mga salitang iyon sa liham ni Don Manuel ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumangay sa huling bakas ng pot sa puso ni Teodora. Habang binabasa niya ang pag-amin ng kanyang lolo, kung paano pinatay ang kanyang mga magulang ng mga kaaway ng pamilya Alcacid at kung paano siyang itinago sa pinaka-hindi inaasahang lugar sa ilalim ng grid ng mga santos upang hindi siya mahanap ng mga tunay na mamamatay tao, ay unting gumaan ang kanyang paghinga. Ang 5 taon ng kanyang pagdurusa ay naging isang madilim na taming na nagligtas sa kanya mula sa mas malaking panganib hanggang sa maging sapat na ang kanyang lakas upang lumaban. Naramdaman ni Teodora ang isang mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Si Leandro. Hindi ito nagsalita, ngunit ang higpit ng hawak nito ay sapat na upang malaman ni Teodora na hindi na siya mag-isa sa pagharap sa katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang araw ng huling pagtatanghal ng Alcacid Foundation ay dumating na. Sa gitna ng isang malawak at marangyang entablado, ang mga ilaw ay dahan-dahang bumubukas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga modelong lalakad sa runway ay hindi ang mga sikat na muka mula sa mga magasin. Sila ay ang mga kababaihan mula sa foundation. Mga inang muling bumangon, mga asawang nakalaya sa tanikala, at mga babaeng dati ay itinuturing na basahan ng lipunan. Suot nila ang mga disenyong gawa ni Teodora, ngunit hindi ito ang mga gown na puno ng pighati. Ang bawat tela ay kumikinang sa kulay ng bukang liwayway, mga rosas, ginto, at asul na langit. Habang naglalakad ang mga babae ng may taas no at ngiti sa kanilang mga labi, ang tunog ng masigabong palakpakan ng mga tao ay tila isang himig ng tagumpay na nagpapaayak sa kagalakan sa bawat pusong naroon. Sa dulo ng programa, lumabas si Teodora. Hindi siya suot ang kanyang CEO suit, kundi isang simpleng puting bestida na siya mismo ang nagtahi.
Ang kanyang mukha ay walang bakas ng makeup na nagtatago ng kanyang pagkatao. Habang nakatayo sa gitna ng entablado, tiningnan niya ang madla. At doon, sa isang madilim na sulok, nakita niya ang anino ng kanyang nakaraan na tuluyan na niyang nilampasan. Pagkatapos ng selebrasyon, nagtungo si Theodora sa dalampasigan kasama si Leandro. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang banayad na kanta ng kalikasan. Ang simoy ng dagat ay nagdadala ng amoy ng asin at ng kalayaan. Dahan-dahang kinuha ni Theodora mula sa kanyang bulsa ang isang lumang singsing. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Rodolfo noong unang taon ng kanilang pagsasama. Ang huling bagay na nag-uugnay sa kanyang buhay bilang isang biktima. Tiningnan niya ito ng huling beses sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Handa ka na ba?" Mahinang tanong ni Leandro habang nakatayo sa kanyang likuran. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Tumango si Theodora. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang singsing sa malawak at madilim na dagat. Ang maliit na piraso ng metal ay dahan-dahang nilamon ng mga alon na wala sa kailaliman ng karagatan na walang iniwan kahit na anong bakas. Humarap siya kay Leandro at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa nakaraan. Ang kanyang puso ay hindi na nakakulong sa loob ng isang patahian. Ang bawat sugat ay naging isang peklat ng karangalan. "Salamat, Leandro," bulong ni Theodora. "Salamat sa pagpapaalala sa akin na ang tunay na reyna ay hindi ang may hawak ng ginto, kundi ang may hawak ng sarili niyang kapalaran." Dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang kamay ni Theodora, at habang sabay nilang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa malayo, alam ni Theodora na ang gabi ng kanyang pagdurusa ay tuluyan na ngang natapos. Ang kanyang bagong buhay, ang kanyang tunay na kwento, ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang isang taon, at ang sikat ng umaga sa harden ng mga Alcacid ay tila mas maliwanag kaysa sa anumang alaala ng kahapon. Nakatayo si Theodora sa harap ng isang malaking bintana, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, pinagmamasdan ang mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay payapa na, tulad ng lawa sa gitna ng kagubatan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig at madilim na selda, nananatiling nakatitig sa kawalan si Rodolfo. Ang bawat araw niya ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang bawat pangarap niya ng karanyaan ay nauwi sa rehas at semento. Samantala, si Doña Consolacion ay namumuhay na sa isang maliit at masikip na silid sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging brilyante lang ang hinahawakan, ay ngayon ay puno na ng kalyo at pamamaga sa kakahugas ng sarili niyang mga damit at paglilinis ng kanyang munting tahanan. Ang bawat hapdi ng kanyang balat ay isang paalala ng bawat insultong ibinato niya noon kay Theodora. Ito ang kanilang hiya, ang mamuhay sa ilalim ng anino ng kanilang sariling mga kasalanan. Nahanap na ba ni Theodora ang kapatawaran? Ang sagot ay, hindi isang mabilis na oo, kundi isang dahan-dahang proseso. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagpili na manatili sa maling tao ng matagal. Pinatawad niya ang tadhana sa pagbibigay sa kanya ng mabigat na pagsubok. At para sa mga santos, ibinigay niya ang kapatawarang sapat na upang hindi na niya sila isipin pa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling kalayaan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang pagkalimot, kundi ang pag-alala ng wala na ang kirot. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento, sa bawat pusong nakikinig, ay simple, ngunit malalim. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging tanikala, at ang sakripisyo ay may hangganan. Huwag hayaang ubusin ng ibang tao ang iyong liwanag sa ngalan ng tungkulin o utang na loob. Ang bawat babae ay may kakayahang tahiin ang sarili niyang korona, kahit gaano pa karami ang mga tinik na sumusubok na humarang sa kanyang daan. Isang marahang yakap mula sa likuran ang nagpabalik kay Theodora sa kasalukuyan.
Ipinatong ni Leandro ang kanyang baba sa balikat ni Teodora. Ang init ng hininga nito ay nagbibigay ng katiyakan na ang bagyong pinagdaanan niya ay hinding-hindi nababalik. Handa ka na ba para sa ating bagong proyekto? Bulong ni Leandro. Ang boses ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ngumiti si Teodora at humarap sa lalaking nagturo sa kanya na muling magtiwala. Handa na ako. Hindi lang para sa proyekto, kundi para sa bawat bukas na darating. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, naririnig ang banayad na huni ng mga ibon sa labas. Ang kwento ng mananahi na naging reyna ay nagtatapos dito. Hindi sa isang marangyang kasal o sa isang malaking pagdiriwang, kundi sa isang tahimik na sandali ng pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Ang dating alila ay wala na. Ang tanging natira ay ang isang matatag at malayang babaeng, handang yakapin ang liwanag ng bagong simula. Tapos na ang gabi ng pagtitiis at sumikat na ang araw ng bagong simula para kay Teodora. Sa bawat hampas ng alon sa pampang, tila inanod na rin ang lahat ng hapdi ng kanyang nakaraan, na nag-iiwan ng isang pusong mas matatag at mas malaya. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiwala at sa pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan itinapon ni Rodolfo ang mga barya sa paanan ni Teodora, hindi ko napigil ang mapahinto at makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Naalala ko ang lahat ng mga kababaihan na ang tanging hangad ay magmahal ng tapat. Ngunit tinumbasan lamang ng pang-uuyam at kawalang-galang. Ang kwentong ito ay bunga ng maraming gabi ng pag-iisip at pakikiramay sa mga totoong buhay na madalas ay hindi naririnig. Isang pagpupugay sa inyong lahat na patuloy na lumalaban. Tandaan ninyo, ang ating buhay ay parang isang mamahaling tela. Minsan, ang mga tahi ay sadyang kailangang kalasin. Hindi dahil sira ang disenyo, kundi dahil kailangan nating alisin ang mga buhol ng pighati upang makalika ng isang mas matatag na burda ng ating sariling dangal. Huwag kayong matakot kung ang dating sinulid ng inyong buhay ay napatid. May kapangyarihan kayong humawak muli ng karayom at magsimula ng isang obra na kayo ang arkitekto. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teodora, kaya niyo rin bang itapon ang singsing ng nakaraan sa malalim na dagat upang tuluyang makalaya? Ano ang inyong naramdaman sa naging kapalaran ni Doña Consolacion? Nasaan po kayo ngayon habang nakikinig sa ating kwento? Baka po kayo ay nagtutupi ng damit, nagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagsasakripisyo. Ibahagi niyo po ang inyong kwento at saloobin sa ating comment section dahil dito kayo ay laging may karamay na nakikinig. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang humilom. Nawaing maging matapang kayo sa pagpili sa inyong sarili at sa pagbuo ng sarili ninyong kaligayahan. Hanggang sa muling pagkukwento, manatiling matatag, puno ng bangal at payapa ang kalooban.